Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Noong May 25, 1961 sa harap ng US Congress, pinigkas ni dating President John F. Kennedy ang isang hamon. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Pero ang sabi ng ilan, chismis lang daw ang moon landing noong 1969. Totoo nga bang nakarating ang tao sa buwan o isang malaking palabas na niluto ng Amerika para magwagi kontra Russia? Halika, pag-usapan natin. Ang dekada 1960s ay hindi pangkaraniwang panahon. Ito ang kasagsagan ng Cold War, ang matinding tunggalian sa pagitan ng Amerika at ng Soviet Union. Sa usapin ng space race, malinaw na nauuna ang Russia, 2-0 ang score. Noong 1957, inilunsad ang Sputnik, ang kauna-unahang satellite na umikot sa mundo. Noon namang 1961, si Yuri Gagarin na isang Soviet cosmonaut ang naging unang taong naglakbay sa outer space. Hindi lamang simpleng kompetisyon ito. Nakasalalay dito ang reputasyon, pride at geopolitical influence ng dalawang makapangyarihang bansa. Para sa Apollo program, nadiyaan ng Amerika ng halos na 400,000 individuals, gumugol ng mahigit na 10 taon at namuhunan ng mahigit na $25 billion. Ang malawakang proyektong ito ang nagresulta sa napakaraming ebidensya, kabilang ang mga public records, engineering documents, video footages at mga patotoo mula sa mga taong saksi sa mga pangyayari. Gayunpaman, ito rin ang nagbigay ng argumento sa mga skeptics na sa dami ng ginastos at sa lawak ng operasyon, posible rin gawin ng isang malaking panlilinlang. Ang mismong footage ng Apollo 11 ay napanood ng milyong-milyon tao sa buong mundo, kabilang na sa Pilipinas. Pero hindi lahat kumbinsido. Simula pa lang ng broadcast, may mga nagsimula ng magtanong ng, totoo bang live o pre-recorded? Saan talaga galing ng signal? Posible pang i-fake ito sa technology ng 1969? Unang kumalat ang duda sa pamamagitan ni Bill Casey, isang dating technical writer na walang direct experience sa Apollo hardware, ngunit may matinding skepticism. Sinundan ito ng mga TV specials, documentaries at Hollywood films na nagpalakas ng conspiracy theories. Bakit nga ba mahigit 50 years na pero buhay pa rin ang hoax theory? Isa sa pinakamalimit na tanong ay bakit tila kumakaway ang bandila ng Amerika sa buwan kung wala namang hangin doon? Ang paliwanag ay matatagpuan sa design ng bandila at sa vacuum physics. Ang American flag na dinala ng Apollo astronauts ay hindi katulad ng ordinaryong bandila. Ito ay may kasamang L-shaped na telescopic post na sadyang itinisenyo upang maging tuwid ang tela na parang bang nakalatag dahil walang hangin na magpapalipad dito. Nang itanayod ang mga astronauts ang poste, ang pag-ikot at pag-angat ay nagdulot ng pagkagusot sa tela. Dahil walang hangin na hahadlang o magpapatigil sa paggalaw nito, ang mga gusot at kumpas ng tela ay nanatili sa mahabang panahon na siyang nagbigay ng ilusyon na ito ay kumakaway.
Maraming kritiko ang nagsasabi na dahil sa itim na langit ng buwan, dapat ay makikita ang mga bituin. Ang kawalan nito sa mga litrato ay nagpapahiwatig na ito ay kinunan sa isang studio. Ang sagot dito ay nasa likod ng prinsipyo ng photography. Ang ibabaw ng buwan at ang mga astronaut ay matindi ang liwanag dahil sa direktang sikat ng araw na walang atmosphere na sumasala. Upang makuha ang malinaw na larawan ng mga maliwanag na bagay na ito at paiwasan ng overexposure, kinailangan ng mga kamera na gumamit ng mataas na shutter speed at maliit na aperture. Dahil dito, ang sapat na liwanag mula sa malalayang bituin ay hindi nakapasok sa kamera upang mairehistro sa pelikula. Kung ginamit nila ang mabagal na shutter speed na kinakailangan upang makuha ang mga bituin, ang mga astronauts at ang lunar landscape ay magiging sobrang liwanag at malabo. Isang mas technical na argumento ay ang panganib na dulot ng Van Allen Radiation Belt, isang zone ng matinding radiation na nakapalibot sa mundo. Sinasabing imposible para sa mga astronaut na makalagpas dito ng buhay. Tunay ngang delikado ang Van Allen Radiation Belt. Gayunpaman, ang mga Apollo spacecraft ay gumamit ng mabilis na trajectory na tumagos sa zone na ito sa loob lamang ng ilang oras. Ang maikling panahong ito ay sapat na upang hindi maabot ang nakamamatay na dose ng radiation. Bukod pa rito, balot ng makakapal na bakal ang spacecraft na ginamit na nagbibigay ng sapat na proteksyon sa mga astronauts. Ang misyon ay maingat na pinlano upang dumaan sa pinakamahina at pinakamabilis na bahagi ng radiation belt na nagpapawalang saysay sa banta nito. Ang isa pang usapin ay ang malinaw at detalyadong bakas ng paa sa alikabok ng buwan. Tanong ng marami, paano ito nangyari kung wala namang moisture o tubig na magbubuklod sa mga particles? Ang lunar dust o tinatawag na regolith ay lubhang naiimbas sa buhangin na matatagpuan natin dito sa lupa. Dahil sa kawalan ng hangin at tubig na magpapabilog sa mga particles, ang mga regolith ay may matutulis at matatalim na dulo. Kapag nadudurog ang mga particles na ito, sila ay magkakasama-sama at mag-interlock na nagre-resulta sa pagbuo ng isang matatag na forma. Ang selya ng bakas ng paa ay hindi nabubuo dahil sa moisture, kundi dahil sa physical na istruktura ng regolith mismo. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng Hawkes narrative, katulad ng real-time, independent radio signal reception from the moon recorded by neutral parties, or yung exchange of lunar samples with Soviet scientists na mortal na kaaway ng US noon at wala namang nareklamo na fake. Ngayon, 21st century, mas madali nang mag-verify. Satellite imagery, open scientific data, global research collaborations, lahat pwedeng i-access ng ordinaryong tao. Pero sa kabila nito, bakit may naniniwala pa rin sa mga hoax theory? Ang psychological analysis, distrust sa institution, popularity ng alternative media, at ang human tendency na maghanap ng secret knowledge. Sa bawat pagsusuri mula sa lunar rocks at laser reflectors hanggang sa independent radio tracking at high-resolution satellite imagery, malinaw na nangingibabaw ang scientific evidence na tunay ang paglapag ng tao sa buwan. Kaya ang verdict, totoo ang moon landing ng Amerika noong 1969 at chismis lang ang mga hoax theories. Kaya tandaan, huwag basta-basta maniniwala sa kung ano man ang naririnig, laging suriin at maging mapanuri.